Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card, we have Ace of Swords, Aries. Ace of Swords is about change. This is about um, tagumpay, kaya meron ditong mga sitwasyon na magbabago because you are going to succeed on something. At ang success na ito, ito yung magdadala ng iba't ibang klaseng scenario sa buhay ninyo. Kaya kung ano man ito, this is something that you are going to start to begin sa ngayon, no? Pwedeng ano to, Aries, pwedeng something na nanggaling sa isang problemadong sitwasyon, but you were able or you will be able to succeed, no, sa paghahanap ng solusyon sa problema, and you are going to rise above your situation at mapagtatagumpayan mo ito. Okay? So what else? We have King of Swords. Maybe isa sa dahilan din kung bakit kayo magtatagumpay or kung bakit ninyo pagtatagumpayan ang sitwasyon na ito, it's because din sa tulong ng isang katulad ni King of Swords. Maaari na si King of Swords is someone na nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho, and a very influential person, kaya maaring lumapit ka sa kanya, pwede lumapit ka sa kanya, binigyan ka ng advice, maybe this is the person who have given you guidance para kung ano yung dapat mong gawin, kung ano ang dapat na maging desisyon mo, and maybe, naging nagbunga ng magandang resulta, yung advice ng taong ito. Kaya kung sino man ito sa buhay mo, this has played a significant role in your life, lalo-lalo na sa desisyon na ginawa mo or sa actions na ginawa mo na para ma-solve ang isang problema. Okay? So we have Ten of Swords. Ten of Swords is ending and beginning. Meron ditong closure, meron ditong pagtutuldok, no, sa ilang sitwasyon ninyo. No? Maybe you have put an end, no, to something. Maybe you have put an ending to something. Siguro this is a situation, no? Kasi ano to meron ditong maaaring betrayal na nangyari, maaaring meron ditong panloloko, cheating, kasinungalingan na ginawa ang isang tao sa'yo in the past. And siguro nakaapekto ito ng matindi sa'yo, parang naimpluwensyahan nito yung mga decisions mo, kaya ngayon maaari, no, na ma-realize mo na it's about time na para tuldukan ang naging sitwasyon na ito, para mas maging maayos ngayon yung ano mo, maging maayos ngayon yung mga disposition mo sa buhay, yung pagdedesisyon mo, yung gano'n, Kasi parang naano ka dito parang nawala ka sa wisyo kumbaga. Kasi masyado kang nasaktan, 'no? Masyado kang nasaktan sa sitwasyon na ito. Kaya ngayon, maaari 'no, na ito din yung paglalagay mo ng closure sa sitwasyon na 'to could be the start ng pagbawi mo, 'no, kumbaga sa naging sitwasyon mo rito. Maybe this is the start of you starting a new life on a clean slate, 'no? Maaari din na napatawad mo na yung mga taong ito na nakagawa sa'yo ng pagkakamali or kung sino man, 'no, ang nanloko sa'yo.
So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. We have hidden depths. Sabi dito, something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or a memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. That's very true. Kaya siguro, maaaring sawa na kayo or pagod na kayo, kakatago ng kung ano man ang sekretong ito. Whether it is your own secret or whether it is a secret of other people. So, regardless, no, kung ano yung sitwasyon mo dyan, po pwedeng, ano na, ilalabas mo na to. Ilalabas mo na yung sikretong ito, kumbaga. So, para na maging malaya ka na, para wala ka nang tinatago, wala ka nang bigat sa dibdib, 'di ba? Na lagi kang kailangang aware, no, sa sinasabi mo, sa mga kinikwento mo. Kasi nga baka, all of a sudden, maikwento mo yung sikretong ito. Kaya mas pipiliin mo na lang na sabihin na 'to, ipaalam na sa ibang tao, no? Para wala ka nang tinatago. So we have come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So, meron ditong collaboration, no? Meron ditong partnerships, collaboration, meron pagtutulungan, meron pagdadamayan, no? Maaaring ng magkakatrabaho, o pwede na magkakapamilya, magkakaibigan, di ba? Para matapos ang isang proyekto, matapos ang isang kung ano man yung task, no, that is given to you. So, yun, paalala lang ito, no, na kapag mas maraming kamay, mas maraming ulo, mas maraming paa ang, nagtutulungan, mas mabilis ma-accomplish ang kung ano man ang task, no, na gagawin ninyo. Kaya sa ngayon, maaaring yon ang gagawin ng iba sa inyo. You're going to collaborate with someone or with a group of people para na matapos agad kung ano yung kailangang trabahuin. We have precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. So be mindful not to waste others' time together. Okay? So this is paalala, paalala sa inyo na bigyan ng halaga yung oras, irespeto din yung oras na binibigay din sa inyo ng divine, i-maximize ninyo ito, gawin na yung mga necessary things na kailangan gawin, habang merong kang oras, 'di ba? At hindi lang 'yan, hindi lang pagpapahalaga ng sarili mong oras, but this is also reminding you of respect, 'di ba? Naman sa oras ng iba. Katulad na lamang, 'di ba, kung mayroon tayong mga appointments, 'no? Kunyari, 1:00 yung appointment, 'di ba? Irespeto natin yung oras ng iba, respeto natin yung oras ng pupuntahan natin, ng ka-appointment natin na we need to be there on or before 1 PM, 'di ba? Hindi tayo dapat yung nagpapaantay, 'no? Kaya nga, 'di ba, um, sa ibang bansa, lalo-lalo na sa mga first world countries, 'di ba? Talagang asensado yung lugar, asensado yung bansa kasi disiplinado, 'no? Yung tao, yung sa oras lahat, 'no, halos lahat naka-appointment at ah, yung mga tao talagang pumupunta sa oras, 'no? Or even before pumatak, 'no, yung oras ng appointment. So isa 'yan, 'no, sa mga keys din ng pag-asenso ng isang bayan, 'di ba? Pero sa atin kasi, 'no, Filipino time na sinasabi, may appointment kang 1:00, yung ka-appointment mo dumadating, 'di ba? Dadating 2:00 na, 'di ba? Tapos tayo tayo din, 'di ba? Minsan appointment mo 1:00, dadating ka din 1:30, mga gano'n. So, talagang lahat 'no, halos, parang 'di ba kung sanay kang on time kang dumadating parang
mabibisit ka, maiinis ka, 'di ba? So, paalala lang din ito 'no, para sa ating lahat na, be respectful of other people's time and also, paanohin ninyo, i-maximize ninyo yung oras din ninyo na meron kayo 'no, para magawa din yung mga kailangan ninyong gawin, para magawa din yung mga bagay 'no na, ah necessary, 'di ba? Para sa kung ano man ang kailangan mong ma-accomplish, kailangan mong ma-achieve, 'di ba? So pahalagahan mo yung oras mo na meron and do something, 'di ba? Na mapapakinabangan mo talaga. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.